Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, ngayon ay explain ko yung background ng or idea ko doon sa poem ni Jose Rizal na ang title ay To Virgin Mary. Ang tula ni Dr. Jose Rizal na My Virgin Mary ay napapahayag dito ang malalim na devotion kay Birheng Maria na hinahanap ang pag-aliw at protection. So, si Rizal, isang pambansang bayani or kilala naman natin siya bilang isang pambansang bayani at manunulat ng Pilipino, ay madalas itinataas ang mga tama or ang mga tema ng pananampalataya at pagka-makabayan sa kanyang mga akda. So, sa tula na ito na To Virgin Mary, ipinapakita niya na si Maria bilang pinagmulan ng lakas ng gabay sa harap ng mga hamon at kalupitan ng buhay. Ang tula ay nagsisimula sa paglalarawan niya kay Maria bilang Mary or matamis sa kapayapaan na kaaliw-aliw na kasayahan na nagdurusang mortal. So, ang paggamit ng mga salitang matatamis sa kapayapaan or Mary sweet face at kaaliw-aliw na kasayahan or solace dear o painted mortal ay nagbibigay ng diwa sa kapanatagan at kasiyahan na nagpapahayag ng pangangailangan ni Dr. Jose Rizal para sa konsuelo na mula kay Maria. Binibigyang diin din ni Dr. Jose Rizal sa tula ang papel ni Maria bilang pinagmulan ng tulong at ginawa. So, ang mga linyang ikaw, ang bukal or saan nagmula ang ilog ng ginhawa ay nagpapahiwatig na si Maria ay isang mapagkukunan ng kaginhawaan at biyaya na nagpapalago ng yaman ng lupaing kinakatayuan niya. So, from my throne or ang sa trono mo, so sa kaitaasan, inaasahan ni Dr. Jose Rizal na maririnig ni Maria ang kanyang malungkot na daing. So, ipinapakita nito ang paniniwala sa kakayahan at makinig at magbigay ng tulong ni Maria sa mga orasyon ng mga nagmamakaawa sa kanya. So, ang pagnanais na maprotektahan ang tinig ng umaakyat na mabilis na lipad ay naglalarawan ng pangangailangan ni Dr. Jose Rizal para sa gabay at tulong mula sa kanyang mga paniniwala or pinaniniwala ang banal. Binabanggit din ni Dr. Jose Rizal ang pagiging ina or to art my Mother Mary. So, to art my Mother Mary, si Maria ang kanyang daigdig na tahimik. So, ang ina na ito ay inaasahan niyang maging fortress at guide ng kanyang buhay. So, sa ganitong paraan, ipinapakita ni Dr. Jose Rizal ang tiwala at debosyon sa mapanagot na gabay ni sa paglalarawan ng Angry Sea. Ipinapakita ni Dr. Jose Rizal ang paglalarawan ng mga hamon at pagsubok sa buhay ni Maria ay inaasahan niyang maging tanggulan at gabay sa gitna ng mga masalimuot na karanasan. So, ang pagnanais na makamtan ang tulong at pag-ahon mula sa paghihirap at kahirapan ay naglalarawan ng pangangailangan ng tao sa kanyang pananampalataya at pag-asa. So, sa harap ng mga pag-asa sa harap ng mga suliranin sa mga linyang periously vice pursues me, if in my fence death harasses me. So, ipinapakita ni Dr. Jose Rizal ang idea laban sa masamang gawain at pagharap sa kamatayan. So, ang kaharian ni Maria ay inaasahan niyang maging tagapagtanggol at tagapagligtas sa oras ng pangangailangan. So,
ang hiling na help me and drive away my woes ay nagpapahayag ng kahilingan para sa tulong at paglaya mula sa mga suliranin ng In conclusion, ang tula ni Dr. Jose Rizal na may Virgin Mary ay nagpapahayag na masalimuot na relasyon ng tao sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala kay Birheng Maria. So, ipinapakita nito ang pangangailangan ng tao sa espiritual na gabay at kahibangan sa harap ng mga hamon ng buhay. So, ang pagkakaroon ng malalim na debosyon kay Maria ay nagpapahayag ng paniniwala sa pagiging sagrado sa kanyang papel bilang ina at tagapagtanggol. So, sa pamamagitan ng tula na ito, isinusulong ni Dr. Jose Rizal ang halaga ng pananampalataya at pag-asa sa pag-akyat sa mga pagsubok sa buhay. So, that's all po. Thank you for